Magandang umaga po. Today is a day of prayer. The church invites us to remember all the faithful departed, our loved ones, friends, and all souls who have gone ahead of us in faith. Kahapon ipinagdiwang natin ang araw ng mga santo, ang mga nasa langit. Ngayon naman, inihahandog natin ang ating puso para sa mga kaluluwang patuloy na nililinis ng pag-ibig ng Diyos sa purgatorio. Purgatory, ibig sabihin, it is a place or a state of purification. Kasi hindi tayo makakarating sa langit kung meron pa tayong kasalanang dapat pagbayaran. This commemoration reminds us of a reality that we sometimes ignore, that death will come for all of us. Tayo ay mamamatay, may kamatayan, at ang nakikita natin sa sementeryo o sa kolumbaryo ay nagpapatunay na ang ating patutunguhan ay libingan. Ang November 2 ay hindi lamang tungkol sa pagbisita sa sementeryo o pag-aalala sa mga yumao. Ito ay tungkol sa pananampalatayang ang mga mahal natin sa buhay, ang mga nauna sa atin, ay muling mabubuhay sa uling araw. Ito ang paniniwalang may buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito ang paniniwalang dapat natin pakakatandaan. At ang kamatayan ay hindi pagkawasak ng buhay, kundi pintuan patungo sa buhay na walang hanggan sa Diyos. Ngayong araw, hindi lamang tayo tumitingin sa mga puntod. Tumitingin tayo tungo sa langit. Hindi lamang natin naaalala ang luha, inaalala natin ang pag-asa. Hindi lang tayo dumadaan upang magdalamhati, kundi upang manampalataya. Si Kristo ay may huling salita. Siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. At dahil siya ay buhay, tayo man ay mabubuhay din. Life here on earth is temporary. Kaya huwag tayo magmayabang sa buhay kung anong meron tayo. Huwag tayo umasta na tila bang walang katapusan ang buhay. Some live this world peacefully in their sleep. Others are taken suddenly by accident. Some suffer long through sickness. Others meet death in tragic and unexpected ways. And still some depart quietly, unnoticed by the world. Yet, no matter how death comes, it reminds us of one unchanging truth. Our life is temporary. Panandalian lamang ang buhay sa mundong ito, kaya't dapat natin itong italaga sa mananampalataya, pagmamahal at paghahanda sa Diyos. Alam niyo ba na si Alexander the Great, bago siya mamatay, mayroon siyang 3 habilin. Una, my coffin must be carried by the best doctors. Kailangan ang magbuhat ng kabaong ko ay yung mga magagaling na doktor. To remind us that even the best doctors cannot stop death. Second, to scatter my wealth along the road to the grave. Ihagis ang mga ginto, pilak at pira sa daraanan ng kabaong. To remind everyone that riches earned on earth stays on earth. Third, leave my hands hanging outside the coffin. Iwanan ang kamay na nakalabas sa kabaong. To show that we come into this world empty-handed and we live empty-handed. Even the greatest king lives without nothing. When we die, we cannot pray or merit for ourselves anymore. We cannot even bring our wealth
Now is the moment to grow in grace. May hangganan ang ating buhay dito sa mundo, kaya dapat natin itong pahalagahan at mabuhay ng wasto sa biyaya ng Panginoon. Today, we visit the cemetery, a resting place. The word cemetery comes from a term meaning place of sleep. Doon na mamahinga ang ating mga mahal sa buhay habang naghihintay sila sa huling-muling pagkabuhay na ipinangako ni Kristo. This is why we must treat cemeteries with silence, reverence, and prayer. We do not go to bring food, play loud music, laugh loudly, or have parties tulad ng ginagawa ng karamihan. We come not for social gathering, but for prayer and remembrance. Kung nirerespeto natin ang mga natutulog sa bahay, ganon din natin dapat igalang ang mga namamahinga sa Panginoon. Let us restore the true spirit of visiting the grave, silence, prayer, and respect. Today, cremation has become more common, but we must still treat the ashes with the same reverence as the body. Hindi natin dapat paghiwa-hiwalayin ang abo o gawing alahas o permanenteng itago sa bahay. Dapat manatiling buo ang abo at dalhin sa tamang himlayan, sa sementeryo o sa kolumbaryo. Why we pray for the dead? We pray because the souls in purgatory cannot pray for themselves. Umaasa sila sa atin, sa kanilang pamilya, sa kanilang simbahan. Ang mga pinakamadakilang handog na maibibigay natin sa kanila ay ang banal na misa. At kasunod nito ang ating mga panalangin, mga sakripisyo, rosaryo, at induluhinsang ipinagkaloob ng simbahan sa araw na to hanggang November 8. Lalo na sa mga panahong ito, we can gain the plenary indulgence when we visit a cemetery to pray for the souls in purgatory, provided you fulfill the requirements. Una, dapat mangumpisal muna. Then, you go to Mass, receive Holy Communion, and intention for the Pope. You pray one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for the Pope, and detachment from sin. Yun, mapofulfill natin ang plenary indulgence. Pero yung indulgence na yan, it is not for us. We can offer that indulgence for all the poor souls in purgatory. That is why, because this day is a day of prayer for the souls, sabi ng ibang santo, ang daming umaakyat sa langit sa mga araw na to. Some may ask, what if some of our loved ones are already in heaven? Then our prayers become acts of love and thanksgiving. And if some souls we pray are in hell, our prayers are never wasted. God in His mercy gives those graces to other souls who need them in purgatory. God wastes nothing. Love is never wasted. The souls pray for us too. Sila po ay nagdarasal din sa atin. At bagamat hindi na nila matutulungan ang kanilang sarili, ang mga kaluluwa sa purgatorio ay maaaring manalangin para sa atin. Itinuturo ito ng mga santo. Sila'y namamagitan para sa mga nagdarasal para sa kanila. Kaya't nagpapatuloy ang ating ugnayan. Ipagdarasal natin sila at ipinagdadasal naman din tayo nila. We should not limit our prayers only to November 2, this day. Let us pray every day for those who are forgotten, those who have no one to pray for them. Have a devotion to the poor souls in purgatory. So today, as we pray for our departed loved ones, we entrust them to Mary's tender care. She accompanies them with her love and intercession, and she walks with us as we journey towards eternity.
May she teach us to live each day in grace, to hope beyond the grave, and to keep our eyes fixed on Jesus, so that one day we may join her and all the saints in the joy of heaven. Amen.